course, being in the discipline of engineering, dapat somehow alam natin ito. Kasi we will be working in a company. Or pwede kung mag-business ka, o di ikaw. Di ka po? So, yan. It is also a simplified application of microeconomic theory in that it assumes elements such as price determination, competition, and demand to be fixed inputs from other sources. As a discipline, though, it is closely related to others such as statistics, mathematics, and cost accounting. So, kayo naman ay maraming math. Hindi nga lang tayo nagko-cost accounting dahil hindi naman tayo accountancy, and may stat naman kayo. Ano po? So, yon. Pero gets nyo naman dapat yun, no? So, itong economics, parang it deals with yung back end. So, bago mag-start ang isang business, napakalaki pong pag-iisip at money allocation bago iyan na isagawa or natayo. Bago yan mag-run. Ano po? So, dito, first, we will tackle profit, total revenue, cost, volume, at saka break-even point. Mag-start muna tayo sa total revenue. So, for total revenue, ito po ang pinaka-tingnan. Price times demand. PD. Price times demand. For example, ikaw nagbenta ka ng kangkong chip o as food-eng, nagbenta ka ng kangkong chip, 80 pesos per pack. So what is your price? Yung 80 pesos. Ano po? Yun po ang price. And then for demand, for example naman, for this week, ilan ang aking napagbenta? Ilan ang napagbenta mo for this week? Sabihin natin na 10. 10 pieces lang. Yun po ang demand mo. Ibig sabihin, yun yung pangangailangan ng tao. 10 packs lang ng kangkong chips mo. Nagkakaintindihan. By that, alam mo na agad ang total revenue. Total revenue, kung tatagalugin ko po, kung ikaw ay may tindahan, yan ang benta mo. Wala ka pang pakialam kung may tinubo o wala, basta yan ang total revenue mo. Yung total na napagbentahan. Nagkakaintindihan? Hindi ko kayo nakikita kaya waiting ako kayo. Maliwanag? Okay, sige. I believe malinaw hanggang doon. Ano po? Total revenue, yung kita ng tindahan mo. O, yun ang isipin natin. Kita ng tindahan mo. Wala ka pang pakialam sa nagastos mo, basta yun ang napagbentahan mo. Okay po? So, ito naman kasi kinagamit kapag yung may slope or yung may formula ang given. Pero, hindi naman natin siya madalas gagawin kasi common sense ang ating gagamitin. Ano, kung magkano ang presyo, ilan ang binili. Okay? Next, we have cost. Here, total cost po ang kailangan. From the word itself, ibig sabihin po, total o kabuuang gastos. So, yung kanina, total revenue, magkano ang kita? Nandun ang puhunan, diga, nandun ang kita sa total revenue. Nandun ang puhunan, nandun din ang profit. So, basta lahat ng napagbilhan mo. Dito naman, total cost, ito yung total na gastos. Okay? So, ang total cost, may formula din po siya. We have fixed cost plus variable cost. So, ang fixed cost po, siya yung mga fixed na gastos. Like, kahit gaano pang dami ang pinroduce mong kangkong chips, may fixed cost ka. For example, may gastos ka sa kuryente na 2,000 pesos. Gawin mo man ang kangkong chip na 100 pieces, 2,000 pa rin daw ang bayad sa kuryente. Sample lang ha. Gumawa ka man ng 200 naman na kangkong chips, pero maghapon pa rin bukas ang kuryente mo, kaya sa dulo, 2,000 pa rin ang kuryente. So, kahit pa iba-iba ang number ng product na gagawin mo, meron daw ikaw na fixed cost na hindi magbabago. Kaya fixed cost. Meron kang gastos na hindi magbabago, gaano man kadami ang iyong pinroduce na product or gaano man ito kaunti. Maliwanag yung fixed cost?
Hoy, baka naman yung mga heart nyo, trip nyo na lang ang ipag-heart, pero sa totoong buhay, oo ma'am, sige, umi ka na ng umimik. Siguraduhin na intindihan ha. Okay, yun ay fixed cost po. Now, we have CV. Pero CV kasi is equals to CVD pa. Mas maganda sa formula, kabitan nyo na agad are ng D. Okay, CVD. Ang CV naman po ay variable cost. Ibig sabihin, from the word variable, nagva-vary. So, saan siya nakadepende? It depends kung gaano kadami ang demand. Nakikita? Kaya nakadikit sa kanya ang D. So, ang total na variable cost naman is nakadepende kung ilan ang product. For example, itong CV, itong CV, tingnan nyo dito sa baba. Variable cost per unit. So, kada piraso. For example, sa kangkong chips, since kangkong chips na yung sabi ko. For example, may gastos daw na 1.5 pesos per piece o per piece ng kangkong chip. Yan po yung variable cost. Yan yung CV. Kung ang napagbentahan mo nga ay sample 100, so CV times D. At ilan ang napagbentahan mo? 100. So, nakadepende naman ang variable cost kung gaano kadami ang iyong na-produce. Ang fixed cost mo, hindi nagbabago kung gaano man kadami o kaunti ang bagay na iyong pinroduce. Ang variable cost, nakadepende siya sa kung gaano kadami ang na-produce mo. Nagkakaintindihan? Malinaw ang pinagkaiba ng fixed cost sa variable cost? Okay. Keys, Cruz, Malibiran, Aranda, Marasigan, de Librosa, Hernandez. Okay. Sige. So, gets. So, pag tinanong ang total cost, dapat alam mo ang fixed cost, alam mo ang variable cost, at alam mo kung ilan ba ang demand or ilan ba ang napagbentahan or ilan ang nabenta. Okay? So, for total cost, we have this formula. And now, may tinatawag naman po tayong break-even point or itong QSAV BEP, break-even point. Meron naman po tayong gano'n. Ano naman po itong break-even point? Ito naman pong break-even point is a point wherein wala kang kinita. Hindi ka nag-profit, wala kang profit, wala kang kita, pero hindi ka rin po lugi. Nagkakaintindihan? Break-even point. Nag-break-even ka lang. Wala kang profit, but at the same time, you have no losses. Gets? Nakuha? Gets naman yung break-even point. Now, tandaan ang formula. It is fixed cost over price minus CV. Oh, fixed cost again, yung fixed na gastos, gaano man kadami or kaunti ang product na pinoproduce. Over P, ang P is price, o magkano mo ba pinagbebenta? Minus CV, ito yung variable price or variable cost per unit. Okay. Okay. So, formula, at tandaan ang tawag. Nagkakaintindihan? Now, we have the profit. Ito naman ang pinakamahalaga kung may business ka. Profit is equals to total revenue minus total cost. Balikan natin. Ano nga ang total revenue? Price times demand. Ito, diga? Total revenue. Price times demand. Minus total cost. Ang total cost again is ito. Fixed cost plus variable cost times the quantity ng demand. Okay? Nagkakaintindihan? So, dugsong-dugsong po sila sa isa't isa. Kumbaga sila ay related sa isa't isa. Ano? Profit, total revenue minus total cost.
Maliwanag? So now we will proceed to our first sample problem. Can someone from the class read? Hoy. Tulungan niyo naman ako. O sige, ako na. Ako na. Ma'am, agang-aga pinagbabasa mo kami. O sige, ako na. Sabi, a firm has the capacity to produce 1 million units of a product per year. At present, it is able to produce and sell only 600 units yearly at a total revenue of 720,000, annual fixed cost or 250,000, and the variable cost per unit are 0.70 or 70 centavos. Madali pong spot. Madaling spot ang given. Ano ang 600,000 units? Class, ano ang 600,000 units din eh? Everdone, ano? O Irish, si Irish na lang. Go. Ang 600,000 po is yung present sale. Okay, siya ang ating